magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas, Up Pilipinas. Bahagi pa rin po ng serbisyo ng ating stasyon na DWIZ at ng Aliw TV 23 at siyempre ng ALC Group of Companies, ang advokasya para sa kapayapaan at kaunlaran. At nako, ilang tulog na lang. Nakikita ko dito yung feeling Paskong Pasko na. At pag gabi at pag madaling araw, yan, lumalamig na po. Pero issue pa rin po ang kapayapaan at kaunlaran. Siyempre, ganoon din ang food security na ito po ang ating mga i-discuss dito sa programa, ang kultura ng kahandaan. At sa ngalan po ni General Jerry Zamudio, ni Kuya Andy Vital, ni Colonel Zenon Pancito at ng mga general na kasama natin ngayon dyan sa studio. I-welcome po natin kayo. I-welcome po natin sa programang bagong edisyon na naman ng Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. At syempre, ang ating main host, si General Jerry Zamudio. General Jerry Zamudio, sir. Nawala yata. Yan, mukhang biglang bumitaw ang kanyang signal. So i-turn over po natin kina General Garcia at ang mga partners po natin dyan sa studio. General Garcia, sir. Magandang umaga kay Emil. Magandang umaga kay Jerry. Kanina nakikita ko yung pangalan niya bumitiw yata yung signal. Sana makasama natin mamaya konti. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Buenos dias, Buenos Aires, hola Rio de Janeiro, sa La Vista, Paraguay. Yan po yung mga nadagdag na mga kasama nating nakikinig sa atin. Kaya binabati natin ang lahat ng ating mga kaibigan na sumusubaybay sa ating programa tuwing Miyerkules ng gabi dito sa Pilipinas. Maganda po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Magandang gabi, sir. Magandang gabi, Karine. Magandang gabi sa atin lahat at maraming salamat at napagbigyan na naman kami at nandito kami ngayon. So sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga kaibigan, lalo na sa misis ko na hindi nanonood, magandang araw sa lahat. Yes sir, magandang gabi ka Emil at Brother Jerry at sa lahat ng mga nanonood. Gusto ko na bago tayo pumunta sa pag-uusapan na napakainit na mga issue ngayong panahon na ito, gusto ko muna sanang batiin si Ma'am Ason, ang kapatid ni Juliet na nagdiriwang ng kanyang karawan. At si Ambassador Jean Kalungin na nasa United States ngayon at sumusubaybay siya sa atin. At ganun din ang mga members ng Balibu Royal Subdivision Homeowners Association. Magkakaroon sila ng eleksyon at sana lahat ay makiparticipate. Nanonood si Ma'am Beng at si Sir Dong. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat ng BBR ladies at saka members ng homeowners. Sa inyo pong lahat, magandang gabi. At batiin natin yung lahat ng bumubuo ng Direct Commission Class 82. Magandang gabi sa inyong lahat, mga bok. Okay, so puntahan na natin yung ating topic. Ano ba ang... Palagay ko ang maganda nating pag-usapan, pasamantala nating iwanan muna yung ating tinatalakay palagi na advokasya tungkol sa ROTC. Pansinin muna natin ang mga nangyayari sa kapaligiran ngayon dahil ito ay napakalaki ng epekto sa ating kapayapaan, buong bayan, buong kapuluan, buong Pilipinas. At sa tingin sa atin ng mga kaibigan natin, lalong-lalo na sa ibang bansa. At katulad nga kanina, sa isang banda, natutuwa ako at concern talaga sa atin yung ating mga kasamang nasa abroad. Kahapon may tumawag sa akin, nagtatanong, kumusta ba dyan sa atin? Ano na bang nangyayari dyan? Kasi nagtatanong din daw yung mga kaibigan niya doon na bakit ganyan na nangyayari sa atin? Ano na ba ang ginagawa nila ng mga taong dapat umaksyon? So, yun ang isa sa ating pag-uusapan ngayong gabi at may gustong ihayag, talakayin si General Salazar. Yung mga panahon na ito ngayon, pati yung anak ko na ngayon lang nakapagpahinga sa training niya bilang isang doktor,
Ngayon, nagbinibiro na ako, Mr. Chair, anong masasabi mo? At bakit walang logic yung tanong na yun? Bakit yes or no? Kung kailangan nilang malalaman kung anong nararapat. So, nakakatuwa. At tama yung sinasabi mo kasi nandito tayo sa programang Kapayapaan at at pangkaunlaran. Laran, requirement kasi yan na there is peace in our country so that we can attain our target goals. So with that, I think our partner here, si Virgil, siya ang magsasabi kung anong i-discuss namin. Yung po kasing, kaya nabanggit mo sir, yung mga question kanina pinag-uusapan natin. Pagka sa takbo ng pagtatanong, hindi nasunod yung sequence, yung follow-up nawawala na eh. Kasi nakasulat yung mga tinatanong. No? Sa hearing yan, ano? Sa hearing, sa committee hearing. Sa hearing dyan sa Kongreso. At ano kasi yan these guys, they think they look good on television. They look funny actually. Ito yung parang mga frustrated lawyers. Parang naalala ko yun, friend, yung si Congressman Franz Castro, yung nagtanong ng confidential fund, nung hearing pa lang sa Pondo, tinanong yung hipi ng ombudsman, sinasabi niya kung kailangan ko pang i-explain, kailangan ko pang i-resibo yung pagbigay ko ng taxi pamasahe sa tao. So somewhere along the line, dapat meron na silang hint doon na ganito yung paggamit ng confidential fund. Pangalawa, iba yung disbursement officer, iba din yung implementor. At kung ako ang isa sa mga implementor, hindi ko sabihin totoong pangalan ng asset ko kasi pag magkalaman, madisgrasya. I do not know why they are doing all these things. The open discussions na dapat hindi. Nakakalungkot po dahil yung confidential fund, dyan, buhay po ng tao, buhay ng isang pamilya ang maapektuhan dyan pagka yung confidential fund binusisi natin at sinawalat natin. Pero hindi natin sinasabi na ayaw nating busisihin. Oo. Kasi karapatan ng taong bayan, mamamayan, kasi pira natin ng mamayan yan, natitingnan. Pero meron kasing dapat protocol, merong dapat sistema, merong guidelines na sinusunod. Meron tamang proseso. Hindi yung open grandstanding. Ngayon, yung mga nagtatanong, balikan ko yung mga nagtatanong na mga frustrated lawyers or wannabe lawyers, if you are thinking you look good on television, Galing Shopee lang daw yung sinusuot. Anyway, ang gusto kong sir sabihin, una, ang pinipigil ko yung sarili ko, pero ganito lang po Hindi ko po alam bakit nahahayaan natin all the time na tayo naiisahan ng mga taga-kabila, ng mga makakaliwa. Ano po? Ito po kasing sitwasyon na nangyayari ngayon, field day ng mga makakaliwa. Because dito, with one stone, they can hit both the government under the leadership of our president and their former enemy who is with them. Hinahayaan nyo sila na alam po ninyo hindi po marapat na ganito yung takbo nung ating pamahalaan. Ang aming pong pananaw, dapat po yung concentration ng takbo ng pamahalaan ni Presidente Bongbong ay smooth. Every single one of you, ang dapat concern ninyo is how to make his administration run as smoothly as possible so that in the end it will be a big success because that is the second chance of our president to redeem their good name, to leave a very good legacy. I think that is the expectation of the majority who voted for the administration now, that they can redeem and use and maximize this time being voted to fulfill and to show to everybody. Ipapakita lahat, di ba? Na tama, na nabuto sila at magaling sila at hindi sila ganun sa sinasabi. Pero kung papayag tayo doon sa mga ibang taong may personal na ambisyon, pagkatapos sasakyan natin at kakampihan pa natin,
at doon tayo nakatingin, wala tayong magawa kasi magbabantayan tayo. At saka, ang sa akin lang, ang tingin kasi sa iba, yung unity dati, very strong ang dating, pagkatapos ngayon very weak. So baguhin natin. Balik natin yung pagkakampi-kampi natin at yung eleksyon sa 2028, malayo pa yun. Pakinggan natin yung komento galing sa ibang bansa. O, ano ba nangyayari dito sa Yes, ating- kahapon may tumawag sa akin na nagtatanong, ano ba nangyayari dyan sa atin? Tinatanong niya, mayroon bang nabubuong kaguluhan? Ang sabi ko naman sa kanya, palagay ko sa ngayon wala kaming namomonitor na anuman tungkol sa ganyan. Dahil ang ating mga kababayan, although yung mga mayroon pa rin konti na basta na lamang naniniwala kung ano nakikita sa media, karamihan sa ating mga kababayan ay mga umuunawa na, nagmamasid at umuunawa at nakikita nila yung tama. At yan din ang aming pinapangarap at aming palaging sinasabi na tayo ay magmasid ng maayos, unawain natin ng mga pangyayari, balansihin natin at huwag tayo basta-basta maniwala kung ano man ang nangyayari at pinapakita nila sa social media. At ganun din, sabi rin ng aking kausap, tinatanong ako nung isang mataas na pinuno din sa ibang bansa at ang sabi niya, ano ba ang ginagawa ng inyong mga pinuno? Ano ba ang ang ginagawa ngayon? Alam mo ang sagot niya? They're just having fun. It's more fun in the Philippines. Kaya, But, baka mawala yung love the Philippines, baka hate na lang. Actually, most of us who are really looking forward, tinitingnan natin na magiging kinabukasan ng ating bansa at buhay ng ating mga kababayan, hindi fun. Kasi in the end, ang naapektuhan ay ang taong bayan, tayong lahat. At saka yung ginagawa ngayon na maraming pamigay, tinuturoan natin maging mendicant. Ano ba yung mendicant sa Tagalog? Mendicancy principle or practices is being introduced. Parang Yung mga ayuda system, ba't hindi lang kasi mga tractor ibibigay natin or mga skill training para kung nagpadala tayo ng mga tao properly trained, well-skilled, gaya ng heavy duties, yung mga underwater welding trained sila, para malaking kita at ang kita nila mabalik sa Pilipinas. Kasi pag ayuda ibigay natin, 5,000 ka, tanggapin yun. Pero pagkatapos nilang nabili, yung Adidas na sapatos na gusto nilang bilhin, mag-aabono pa sila kasi 7,000. So wala na yun. Pagkatapos, mabuti kung maalala ka sa eleksyon. Paano kung hindi? So, mendicancy is nothing, yung ayuda-ayuda. yung pagkapulubi. Nagrereklamo yung mga working class. Sabi nila, bakit ganon ang emphasis ng ating pamahalaan? Bakit yung mga walang trabaho, ayaw magtrabaho, ang binibigyan ng emphasis? Hindi kaming mga nagtatrabaho na tumutulong para sa ekonomiya ng ating bansa. No? So, medyo nalilihis nga po yung focus, medyo palaging namamali tayo ng focus. Katulad po dyan sa Kongreso. Meron pong mga konting pagkakamali ng mga taong ginigipit ninyo kung ano-ano na ginagawa nyo, kung ano-ano na sinasabi ninyo. Pero yung mga tunay na talagang kitang-kita rin namang may kasalanan, hindi nyo pinaparusahan, hindi nyo kinukulang atensyon, walang investigasyon. Sana pala si Garba. Sabi nila, siya yung Nasa nasa Amerika. Amerika na. Di ba siya yung nagsabing silang nagpaplano doon kay Joel Barayuga? Hindi sir, siya yung mastermind. Siya ang mastermind. Si Garma yung mastermind. Bakit nila pinaalis? Binayaan nilang pumunta ng Amerika. Colonel Garma yung mastermind, si Colonel Leonardo yung... Yun ang sabi nila. Oo. Hindi, yun yung sinabi nung nag-confess na officer na inutusan nila. Okay. Yung kasing unang naglabas niyan is yung inutusan nilang Police Lieutenant Colonel. So it is an affidavit.
duly sworn Nandyan man affidavit. yan, Oo, nandyan sworn man yan affidavit. sa ano. Sinabi niya na siya yung Sa committee inutusan hearing. kung papaano patayin, kailan papatayin. Dapat daw yun bago pa ng pandemic. Nag-pandemic, so hindi nangyari. Pagkatapos, nung tapos na yung pandemic, ang sabi sa kanya raw, tinawag siya ulit, panahon na, patayin nyo na. Ganon. Nasa TV naman yun, na televised naman yung kanyang testimony niya, yung declaration Open niya. testimony doon sa Tapos, quad hearing. ang nangyayari yata, paiba-iba ng sasakyan si General Barayoga. So, hindi nila masilo. Ang ginawa ni Colonel Garma, binigyan siya ng sasakyan. Ito, brand new pick-up sa iyan. Doon sa nangyari, sa bagong pick-up. So, Totoo man yung testimony or gumawa ng kwento, dapat i-assume natin na totoo, dapat may mga kaso na. No? Dapat hindi nila pinaalis, yung dapat ang nasa watch list. At dapat yun ang ano. Kaya hindi ko nga alam, kaya tinanong kanina, may nagtanong kung saan na si Garma. Nandun sa Amerika, sa Cebuano pa, nagpapahayahay. ganito po yung ginagawa ninyo sa Quadcom, kung mga hindi naman kayo mga abogado, kaya galit na galit sa inyo si Congressman Marcoleta kasi you don't know what you're doing. You think you are doing a favor to your boss, but what you're doing cannot stand in court. Lahat ng mga testimonya, ng mga ebidensyang akala ninyo meron kayo at cannot stand cross-examination. I tell you, kasi yung mga bayad na inampala na mga kinakausap ninyo, pinipresenta ninyo is only to demolish the personality of the people you want to demolish. Pero kung meron po kayong mga ganyang ebidensya, huwag tayong mag-grandstanding sa television. Dalhin niyo po sa korte. Doon natin bigyan ng due process yung mga tao, doon natin harap. Kailangan yung procedure adversarial, hindi persecutorial na katulad ng ginagawa ninyo. At saka bigyan ng pagkataon ng lahat ng tao magsalita, pakinggan, hindi yung i-limit mo sa yes or no. At kung ang sagot, hindi na siyang ayon sa gusto mo, nagagalit ka. Tapos may pasinyas-sinyas ka pang paganon-ganon. Pagkatapos, may doctor's explanatory note or whatever, ikaw mag-interpret na okay lang ito. So, hindi ka doktor, mambabatas ka. So, dapat, tumawag ka ng doktor. Especially, yung gumawa noon. Kasi siya ang gumawa para ma-explain niya ano yung sinusulat niya. Hindi ikaw mag-interpret na okay lang to, maiksi lang ito, hindi ito. Hindi ka doktor. Natapos ka na doon sa isang ginagawa mo na baday lang maging abogado, i-google lang. Ngayon, gusto mo naman na maging doktor. Ano bang mo diyan? Di ba mambabatas lang kayo? Okay. So, para sa atin lang naman, ni-remind lang namin kayo na maraming nanonood sa inyo. Kaya para mabalik natin na maniwala kami sa Kongreso at mga mambabatas na marami naman talagang magagaling dyan, sana tamang paraan, tamang proseso. Kaya kami nagbo-voice ng aming concern dahil hindi po tayo magkakaroon ng kaunlaran pag wala tayong kapayapaan. Yung pong gulong nangyayari ngayon, yung sigalot na nangyayari, hindi po maganda. Katulad na po nung nasa balita ngayon na sinasabi, nakakasuhan nyo si... Wala po kaming pinapanigan dito. Just to be very clear, we want the administration of President Bongbong Marcos to run smoothly. And we are saying all these things because we do not like what is happening. And we are calling your attention dahil nakakagulo po yung mga ginagawa ninyo. Wala na kayo kumbaga sa sayaw wala na kayo sa tiyempo. Katulad nung gagawin ninyong sa balita na papailan nyo ng kaso ng anti-terror law. Hindi na po natin naisip na, precisely sinasabi ng mga makakaliwa nung araw yan, we do not like this law because you can use this law to persecute us. O ano ginagawa natin ngayon? Hindi po wala Hindi, wag ninyong masyadong palakihin. Ang sinasabi niya, kayo mga abogado, ang sabi niya, if, the equivalent of what she said is if. And you know that if you're a lawyer, there's a big difference between if and when. Kung may papatay sa akin, meron akong kinausap.
conditional po, resolutory. Hindi mangyayari. Kung hindi mangyari yung una. Hindi mangyayari. Oo, hindi mangyayari dahil hindi rin, kung ako, palagay ko hindi rin naman siya naniniwala, pero gusto niya lamang maintindihan ninyo, may mangyayari sa akin, may mangyayari sa inyo. Wala pong, Batas. walang crime, tapos sasabihin niyo pa grave threats. Hello. Anyway. So, kaya nga, kailangan natin itong usapan na ito dahil sa sinabi nga, ang sinasabi namin kanina sa first 15 minutes namin, yung mga nakikita namin, nakikita ng lahat ng mga tao. Ngayon, dahil ang programa namin, usapang pangkapayapaan, usapang kaunlaran, hindi aasenso, walang mag-i-invest sa atin kung tayo ay magulo at walang katahimikan, kapayapaan dito. Kaya, ibalik natin. Hindi naman yung presidente sa tingin ko nanggugulo eh. Yung mga tabi-tabi at yung iba, baka yun ang nanggugulo, nag-aaway sila, nakita ng presidente, siya din, hindi niya kayang anuhin yung mga ano. So sa amin lang, ibalik natin, magkaisa tayo, at sundin lang natin tamang proseso, yung batas, para magkaroon ng tamang smooth sailing sa ating gobyerno. At huwag na nating gumawa tayo ng mga programa, investment, para sa mga taong bayan. Kagaya sa amin, mga uniform services, after 35 years in the military service, after fighting all those people na may dalang baril, naging terrorize, yung mga kagrupo ng iba dyan na sa kongreso na nag-terrorize ng mga tao at nag-swindle ng mga tao. And then ngayon, naniwala kayo sa kanila, yung grupo na yun, para sisirain na naman tayo. Malapit na po tayong mananalo. Konting-konti na lang yan sila. Kaya huwag tayong magpadala. Ngayon, dahil lang sa personal na ambisyon, nagpadala kayo, ginamit, nagkagulo tayo lahat. Kaya i-correct natin yan. So, sa lahat ng mga Pilipino, sa lahat ng mga kababayan ko, sa lahat ng mga kapanalig, kung ano man ang demokrasya, magkaisa tayo at ipagpatuloy natin yung tamang political system or political climate na bigayan ng tamang kuro-kuro at ang pinakamagandang idea, siya ang mananalo. Hindi yung gusto mo kasi para ikaw ang mananalo, maski mali ka, ipipilit mo yung gusto mo. So, di ba partner? Mhm. Yes sir, kaya nga kanina nung nag-uusap tayo, ang sinasabi ko, ang ating isang matinding adhikain ay yung pagsunod sa tamang tinatawag natin na rule of law. Sundin natin kung ano yung nakasaad sa batas at saka due process, hindi yung katulad dito nangyayari na nagkakaroon kuminsan ng persecution in the media. At na kuminsan maraming mga lumalabas na mga balita, mga pahayag na hindi naman buo yung sinasaad doon. Kapraso yung kukunin, bibigyan ng iba-ibang interpretasyon, nakakagulo sa isipan ng ating mga kababayan. So kung magbibigay tayo ng mga opinion at saka mga pahayag, dapat ay kumpleto rin para ang lahat ay mabigyan ng pagkakataon na makaintindi. At in the end, silang huhusga dito sa ating mga politiko ngayon. Tagaturuan natin yung mga tao natin na magiging productive. Kaya yung programa, yung budgeting system and everything. At bago tayo mag-imbestiga, intindi natin mo ng organization na yung pinakadulo, yung implementor. Yung implementor, yung binibigyan ng suporta. At yung suporta, ang daming dinadaanan. At lahat yan, by requirement sa COA. So lahat yan, tanong natin sa COA. Kung yun man lang yung gusto natin. At yung ikaw naman ang may alam tungkol doon sa EJK, di ba may batas na yan? Yung alin, sir? Yung extrajudicial killing. Lahat na wala, hindi sangayon doon sa batas, EJK yan. Ano ba pinag-usapan natin sa EJK na ito? Yung kaso lang sa tukhang, yung tok-tok hangyo or na ginagawa o lahat na ito. Kasi baka yung sinasabi lang 30,000, baka pati yung pinatay ng mga rebelde, kasama na sa bilang na yun. Kung talaga yun, sir, bloated talaga yung figures na yun dahil lahat na lang ng namatay isinama nila dun sa ano. Para lamang
maipakita nila sa ICC na maraming namatay. Pero kung bubusisiin mo yon, isa-isahin mo yon, kaya nga sinasabi namin, isa-isahin natin. At nang malaman natin kung ilan ang matitira dyan, yung tunay na ano. Totoong maaaring ganyang karami ang namatay, pero namatay sa side ng mga drug pushers. Sa side nila. At hindi yan lahat pinatay ng pulis dahil sila din sa takot nila kay Presidente Digong, nagpatayan sila dahil sinabi ni Presidente Digong, patayin ko kayo. Oh. Kaya lang naman sabihin ni Presidente Digong, Kaya lahat nagkagulatan. tumigil na kayo dyan na sasabihin niya, to, patsyonta ka to, tigil ka na. Oh. Di pwede yung gano'n. Kailangan meron talagang halong pananakot. Eto pa, nung panahon ni Presidente Marcos, yung tatay, nagsisimula yung droga. Ano ang ginawa na example ni Presidente Marcos? Yung tatay ha, senior. Yung tatay, pinabaril niya si Lim Seng sa Luneta. In full view, first time. Minsan lamang naman nangyari yung pinabaril niya, pinapatay niya sa firing squad. Para makita ng mga gustong gumaya sa kanya, yan ang sasapitin nyo. You have to instill fear. Kasi hindi pwedeng walang ganon. Hindi ka susundin. Yan na nga, Tapos tayo, well, hindi natin kasi sabi nga natin, may mga bayaran kasi sa ating needs, no? Hindi natin katulad nung sinasabi ko kanina, yung 2 birds with 1 stone. Right now, ang kitang-kita ng mga tao, ginigiba ninyo si Presidente Duterte. But in the process, ginigiba nyo rin si Presidente Marcos because yung termino niya, pinapapangit nyo. Pinapapangit ninyo yung termino ni Presidente Marcos so that in the end, ano ang nangyari sa termino ni Presidente Marcos? Nasa laula na balahura nyo rin dahil sa mga ginagawa ninyo. Whereas kung tayo magkakaisa, mag-reunite kayo, mag-concentrate tayo. Gumawa ng programang tama. Gumawa ng mga infrastruktura na kapakipakinabang ng mga tao. Usapan natin yung mga dapat nating gawin para umasenso tayo, para umunlad tayo. Gumawa tayo ng mga tulay na kabit-kabitin natin itong mga islands na to. Yung mga unprogrammed project, gaya ng mga railway station, mass transit ang kailangan natin, isa yan. Para mabawasan yung mga traffic. Ang problema nga lang, dahil project ng isa, balik tayo doon sa project ni Presidente Marcos Sr. nung una. Ang maganda yung mga idea, ang mga sumusunod, ayaw sundin dahil project niya. Dapat hindi ganun tayong mag-isip. Kung anong ikagaganda sa ating bayan at mapakinabangan ng maraming mamamayan, yun ang gawin natin. Kaya, Ano bang ginagawa ngayon, sir? Ano bang ginagawa ngayon? i-unprogram yung mga project. Hindi ba ginagawa? Kunin yung pera, pamigay na lang. Ayuda. Ayuda. Yung ba tama? Hindi nga tama yung mag-aayuda na lang tayo. Kaya yun din yung gustong iparating ni Sir na dahil sa iba yung focus, iba yung direksyon, imbes na railway. Parang sa atin sa military, di ba? Logistics system natin, cash basis. Pag nagkagera, magbubutcher pa ba tayo? At saan bibili ng gamit? So, these are the things, these are programs. Kaya yung armed forces, mag-isip ng ganito. Hindi, yung DPWH, di ba? Bibili naman tayo ng mga bakal, mga equipment and everything. Bakit parati nating inaano sa mga civilian sector? Bakit hindi tayo magprograma ng logistic system? Example yan. Para yung mga steel natin at saka yung sa Mindanao, magamit natin para pang sarili. Pero babalik ako doon sa tanong ko, bakit ba nagbibigay ng ayuda? Simulan ko yung sagot. Nung una, okay yun. Kasi pang spark ng economy, nakakatulong sa economy na yung mga tao, binigyan mo ng pera, meron silang ginagasta. Lalo na nung panahon ng pandemya. Talagang kailangan mong magbigay ng pera sa mga tao para sila merong gagastahin dahil wala silang income. Pero pang lang yun, kumbaga sa starter sa kotse, pang start mo lang. Para pag gumaandar na yung kotse, gasolina na ang usapan para magtuloy-tuloy. Ito na yung hanap buhay, trabaho, yun ang dapat na maging concentration ng ating pamahalaan sa akin pong pananaw. Na ganon. So yun yung kanyang good side. Oo. Pero yung bad side,
ano naman yung bad side? Sige. Kasi nga, sinasabi ko, katulad ng isang pangkaraniwang manggagawa, nagtatrabaho siya hanggang gabi. Nagbabayad siya ng tamang buwis. At tapos nandyan lamang naghihintay yung mga iba na sunod-sunod na tatanggap. Medyo sa isang banda na yon, nandun yata yung disadvantage. Pagkatapos tinitake advantage ng ating mga ibang kasama na mayroong ibang agenda. Kaya nila ginagawa yan. Yung mga ganyan kasi, yung pagbibigay, I do not know, tina-timing lang malapit ng eleksyon at parating nandun yung mga sikat ng namukha at may mga programa sila, na hindi naman sila taga DSWD. Pagkatapos, trabaho yan ng executive, hindi legislative. So, somewhere along the line, nahalo-halo Kaya pangit tingnan. Kaya mas maganda ang intention mo, ang sinasabi lahat, halos lahat, pangit yung ginagawa na programa. So, instead na i-focus natin sa mga programang kagaya ng paano ang gobyerno makakuha ng mga investors para magkaroon tayo ng kapital, para ang kapital matranslate natin ng kumpanya or mga production center, para magkaroon ng mga trabaho at yung mga tao makapagtrabaho, makapagpaaral ng anak, makabayad ng tax. So, cycle yun. Kung puro ayuda, hanggang doon lang tayo. Pag nabili na nila, wala na. Meron akong tinanong doon sa isang lugar. Sabi ko, matanong kita, yung bang congressman mo sa darating na eleksyon, iboboto mo ulit? Sabi niya, aba oo, boboto ko. Sabi ko, bakit naman? Anong dahilan? Aba, hindi naman kami napapabayaan sa ayuda. Palagi kaming may ayuda. Yan. Ay, ganun ba kako? O sige, okay naman pala kako, hindi kayo nakakalimutan. Ano? Another person, tinanong ko, yung baka kung congressman nyo ngayon, iboboto nyo? Sabi niya, abe oo, pareho sagot, talagang okay. Bakit kako? Anong kako ang dahilan? Aba, pagka merong patay, meron kaming silong. Ano ba yan? Yung Tent. Yung tent. At saka yung alalay sa amin, pagkakuan, hindi kami pinababayaan. Okay. Ano ba kako yung naging pagbabago sa buhay mo? Nagbago ba kako yung buhay ninyo? Nagbago ba kako yung paligid ninyo? Hindi ka. Sige kako. Okay. Well, baka naman kako merong nagpatayo ba ako ng ospital? Nagpatayo ba ako ng paaralan? Wala kako alam Okay. See. So, yun yung diferensya ng sistema natin. No? Kaya ako tinitake up ito because we have so many problems like what is going on now in Congress. Napakaikli kasi ng termino. Napakaikli. No. So that kakaupo mo pa lang, binabakbakan ka na nung makakalaban mo susunod na eleksyon dahil naghahanda na siya para sa susunod na eleksyon. Walang respite, walang pahinga. Walang panahon para magkaisa at nag-concentrate sa development aspect ng ating bayan. Kaya po, sa dami ng ating mga nakikitang mga pagkakamali ngayon, isa lamang po talaga ang nakikita kong solusyon sa aking pong pananaw, sa aming pananaw, yun lamang pong baguhin natin ang ating saligang batas. Solve po lahat yan. Ibahin natin. Let's change the rules of the game. Pero bago natin baguhin yun, my friend, ayusin natin muna yung sitwasyon ngayon na dapat magkasundo-sundo tayo at yung rule of law ang masusunod. Kaya yung sinasabi mo kanina sa umpisa na dapat yung sinong dapat kasuhan na. At yung mga dapat managot na. At idaan lahat sa tamang proseso. At yung mga convicted, ipa-aresto nyo na. May mga convicted po dyan they're hiding behind their congressional immunity. Pagkatapos nag-grandstanding pa sa kala mo walang sala. Yun po, maging patas tayo. Yes.
I agree with that. At saka gusto ko nga lang bilang pagsasabi ng pagwawakas ng ating palatuntunan, gusto ko lamang hikayatin lahat na sama-sama tayong magdasal upang mabigyan ng liwanag ang ating mga pinuno, mabigyan ng kaliwanagan at para maayos na itong mga sigalot na nangyayari at ganoon din yung mga gumagawa ng kaguluhan, nagsisimula, bigyan din natin, panalangin natin na magkaroon sila ng magandang pananaw para sa ikaunlad ng ating bayan at para sa bawat isang Pilipino na nandito ngayon sa ating bansa. At ganoon din, sana gusto kong samantalahin ng pagkakataong ito na anyayahan lahat ng members ng ROLP na umattend sa Christmas party natin sa ngayong sa 29. Ano ba yung role? Ang ROLP ay Reserve Officers Legion of the Philippines sa pamumuno ni Colonel Congressman Sid Ungab ng Davao at lahat kayo ay inanyayahan upang magkaroon tayo ng masayang pagtitipon at magkaroon ng pagkakataon upang magkapalitan ng kuro-kuro at magkaliwanagan. Sa inyo pong lahat, magandang gabi at good night, baby Athena and Queen. Kaya maraming salamat sa lahat at bago magtapos, ang sabihin ko lang, sana magkaisa tayo. Sana totoo tayo sa mga sinasabi natin. At halos lahat ng mga Pilipino nanonood, late man or live man sa mga ginagawa natin, ginagawa nyo sa mga kongreso at saka sa iba pang mga hearing. Sana magawa natin ng tama para maging maganda kayong ehemplo sa ating mga mamamayan at ipalabas natin ano man dapat totoo. Sana po magkasundo yung dalawang malaking pinuno natin ng ating bayan. Christmas color yan, Opo. red and green. Opo. At saka sana po, hindi po karuwagan, hindi po pangit na ikaw ang maunang mag-abot ng iyong kamay para kayo ay maging magkaibigan muli. And together, I know we can be stronger. And mas maganda po, magiging ending nito sa 2028. Wala na po munang personal ambition ng kahit sino. Antayin natin yung panahon ng eleksyon at saka tayo magkampanya ulit. Kaya nga po yan yung sinasabi ko. Marami po tayong dapat baguhin. This is one of them. Magandang gabi po sa inyong lahat.